Paano nga ba kami nagkakilala ng asawa kong Pakistani? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. Noong unang panahon, nabanggit ko na ito sa mga video ko. Pero dahil ngayon kasi marami na akong bagong followers, ay nagtatanong sila. Habang ako nga ay magkakwento, ayan, panuorin nyo muna yung aking pag-i-scooter dito sa Pakistan. Sa FB nga lang kami nagkakilala ng asawa ko. Nung 2012 kasi or 2009 yata, hindi na ako sure kasi ang tagal na, 10 years nang mahigit. Nag-friend request sa akin yan sa FB. Eh yung mga panahon na yun, ay bago-bago ako sa FB. Kumbaga, lahat ng nagpe-friend request sa akin, ina-accept ko. Hindi na ako namimili kung sino ang magpe-friend request, kung kilala ko ba o hindi. Basta ako, excited ako i-accept na i-accept lahat. Pero nung mga panahon kasi na to, ay madalang ako mag-Facebook. Tapos, may jowa ako. Kaya wala akong pakialam sa kanya. Abe, naiinis pa nga ako sa kanya dati. Kasi nga, pag nagpo-post ako, lagi nagko-comment yan. You're so sexy, ganyan. You're so beautiful. Ay, natatakot ako. Abe, minsan nga, magme-message pa sa akin na you're so beautiful, ganyan. Ay, binubura ko agad. Natatakot ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, ay, sobrang manyakol naman itong tao na to. Akalain mo, magiging asawa ko pala. You're so hot. Eh, kapay. Eh, dati kasi nung ako'y dalaga, kung manamit kasi ko, ay labas ang kibong-kibong. Kaya nagko-comment siya ng mga ganun-ganon. Eh, nung mga time na yun may jowa ako, kaya hindi rin ako talaga interesado sa iba. At natatakot nga ako, kaya dinidelete ko. Dahil baka nga makita rin ng jowa ko yung comment, yung message, ganun. Pero nung sumapit ang 2014, gwardiya ako nun sa Tarlac, sa IWS. Nagkataon nun, panggabi ako. Eh, may kasama ako sa duty nun. Nakikita ko nagpe-Facebook siya, ganyan. Eh, sakto, magbe-break time siya. Sabi ko, sige, tagalan mo ka akong mag-break time. Pahiram ako ng cellphone mo. Sabi ko, palagin ako. Ade, ayun nga, nakilagin ako sa FB. Bigla-bigla, ade, sabi ko nga sa inyo, bago-bago ako sa Facebook, lahat inilalike ko. Yung dumadaan pa sa feeds ko. Feeds talaga. Ano to? Pampakain sa baboy, feeds. Eh, sakto, nadaan siya. Aksidente ko na i-like. O, baka ginusto ko i-like. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Basta like lang ako na like kasi noon. Aba, wala pa yatang 5 segundo. Biglang nag-message sa akin. Eh, kaba naman sa akin. Hi. You like my picture? Eh, kaya hindi ko na matandaan. Parang ganyan. Eh, ako naman, hindi ko sana re-replyan. Pero naisip-isip ko, ay, replyan ko nga. Sabi ko, mag-aral ako mag-English. Kasi nga, hindi ako marunong mag-English. Ang alam ko lang, how are you? Ganyan. Pero hanggang ngayon naman, ay hindi naman ako natuto ba ng maayos. Eh natuto naman, English Carabao, pwede na yun. Tapos ayun, nagkakataon naman, nung mga panahon na yan, dahil nga wala akong cellphone ang cellphone ko lang noon ay di antena, yung may TV. Lagi kami nagkakasama, nung hiniraman ko ng cellphone, kumbaga lagi kaming iisa lang yung pwesto namin. Kaya lagi ako nakakahiram ng cellphone niya tuwing break time niya. Kaya ayun, tuloy-tuloy yung usapan namin. Oy, may jowa pala ako nung time na to, ha? Tapos, nagkataon pa, itong jowa ko ho, ay ibinili ako ng cellphone na pwedeng mag-FB, ganun. Kasalanan niya talaga. Kung hindi niya sana ako binili, baka hindi nagtuloy-tuloy yung usapan namin eh. O diba sino may kasalanan Pero nung mga time na kasi na to, ay medyo malabo na rin kami nung dati ko. Baka sabihin nyo lang, naglandi ka kasi. Hindi totoo na malabo kayo. Hindi, totoo talaga. Alam nyo naman na ako hindi naman ako sinungaling sa inyo. Basta nasa punto ako ng buhay ko noon na palaging umiiyak, malungkot, na lagi na lang nananalangin na sana makatagpo ako ng lalaki na mamahalin ako kaysa mahal ko. Yung kaya ko ipaglaban, yung mga ganyan ba, yung hindi manginginom, ganyan ang pangarap ko lang sa lalaki. Hindi naman mayaman talaga ang pangarap ko. Kumbaga, kaya kong pakainin 3 beses ang araw, ay okay na sa akin. At ayan nga, dumating yung asawa ko, tugman-tugma naman sa lahat ng hiniling ko. Pero dapat pala, idinagdag ko na dapat mayaman, baka sakaling yumaman yung asawa ko. Pero alam nyo, yung hindi pa kami na asawa ko parang nahuhulog-hulog na ba yung loob. Sinabi ko na sa jowa ko dati na
na ganito, may naliligaw sa akin, ganyan, ganito. Sabi ko, gusto ko na ayusin yung buhay ko, ganito, ganyan. Hindi ko na ididetalye kasi hindi naman tungkol sa kanila hindi naman tungkol sa kanya yung usapan natin ngayon tungkol sa asawa ko. Basta ayun, okay naman, naghiwalay kami ng maayos. Tapos, bago ko sagutin ang aking asawa, lahat ng pagkakamali ko sa buhay, lahat ng karumal-dumal na ginawa ko sa buhay nung araw, karumal-dumal talaga, ay sinabi ko sa kanya. Ngayon, sinabi ko sa kanya, kaya mo ba akong tanggapin kahit na ganun ako? Oo daw. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman ako nagpokpok sa club. Baka iniisip nyo, nag-hostess siguro si madam. Hindi naman. Papunta pa lang. Oy, etchos lang. Tapos, ayun, pati karumal-dumal niya rin ginagawa sa buhay niya, ay kunento niya rin sa akin. Basta ang mahalaga, ay pass na yung mga yon. Ay wag na lang ulitin, diba? At habang kami ay magkarelasyon, ay wala sanang lokohan. Kaya ako kunento sa kanya yung mga pagkakamali ko nung araw. Kasi iniisip ko, baka mamaya may magsabi sa kanya na ganito, ganyan. Ay mas maganda na yung sa akin ba manggaling kaysa malaman niya sa iba. Kaya ayun, inunahan ko na yung iba. Maagap ako, maagap. Tapos ayun, tuloy-tuloy na yung usapan namin hanggang sa naging kami. Ayun, tuloy-tuloy na talaga yung paglalambingan namin. Yung sweet-sweetan namin sa cellphone. Nung magjowa pala kami niyan, nung nagtatrabaho ako, inaalok niya rin ako ng pera. Bigay ba, ganun. Maliit lang, di man malaki. Pero hindi ko tinatanggap nun kasi mayabang ako. Mayabang ako talaga. Sinasabi ko na may trabaho ako. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. O, di ba? Pero nung wala akong trabaho, ay pinahinto ako dahil nga balak niya. Pumunta na ako sa Dubai. Kaya huminto ako sa trabaho nun Magdo-Dubai ako. Ay doon, ayun, nung wala akong trabaho, ay pinahinto niya ako Dapat lang bigyan niya ako Kaya ayun, simulan tinatanggap ko na. Pero maliit lang. Ang gusto nga niya, magkita na kami sa Dubai. Ako rin, gusto ko rin naman mag-Dubai. Dahil gastos niya naman lahat, gusto ko rin. Dahil baka nga ako mas gumanda ang buhay ko doon, ganun. Makakuha ba ng trabaho, mas malaki-laki sahod. Ang dami kong pinagdaanan bago makarating ng Dubai. Ilang beses ako na-offload. Ako na nga sumusuko Siya lang ang hindi sumusuko. Munti ko na makakalimutan pala. Ayan, magjowa na nga kami. Ako, syempre, na-inlove na ako kahit papano. Talagang in love pala. Umuwi siya ng Pakistan. Ilang araw hindi nagparamdam. Nung umuwi, nung kararating sa bahay, tumawag naman. Skype pa kasi lang uso noon Skype, Viber ba yun? Basta sa Skype kami nagbibideo call dati. Nung kararating, tumawag. Nakausap ko, pati kapatid niya noon yung tatay ng lagi namin kasama bata, yun ang nakausap ko sa kasya. Pagkatapos noon, ilang araw hindi nagparamdam. Shadow lungkot ko talaga. Pero nung mga araw na yun, ay tinatanggap ko na rin sa sarili ko na kami wala pala. Araw-araw ko siyang mini-message na bakit nawala siya. Dapat sabihin niya kung ayaw niya na sa akin. Yung mga alam niyo na yung mga drama ng babae. Sabi ko, maghiwalay na lang kami, ganon. Nalulungkot talaga ako nung pati sa trabaho, malungkot ako noon. Nahahalata nga yata ako ng mga katrabaho ko na malungkot ako kasi masiyahin ako Bungis-ngis talaga ako. Kaya mahalata, pag bigla akong tumahimik, malungkot ako. Pero sa loob ng 2 days na yun, ay parang natanggap ko na nga na kung di man siya mag-message uli, ay okay lang. Tanggap ko na, bilis ko mag-move on, Pero after 2 days, nag-message. Sabi ko nga, saan ka nang galing? Sumama daw sa bundok, sa mga nag-iikot-ikot, sa mga nagpapakalat ng salita ng Islam. Wala daw signal sa bundok, kaya hindi niya ako makontak. Sa isip-isip ko na, baka naman ibang bundok ang pinuntahan. Baka yung dalawang magkatabi ba na nakatayo. Kaya ang sabi ko sa kanya, wag na wag mo nang uulitin yun. Yung ilang araw di magpaparamdam sa akin. Kasi, pag ulitin mo ka ako yun, ako na ang hindi magpaparamdam sa'yo habang buhay. At alhamdulillah naman, ay okay naman. Hanggang ngayon, ay hindi niya na inulit na mawala ng ilang araw. Pero alam nyo, nung pag-uwi niya na yun, hinahanap din siya ng magiging asawa. Nagkataon lang na nagkakilala na kami noon, kaya hindi na siya nagpahanap. Pero dati, alam nyo, na nag-aaral pa lang yung asawa ko, mayroon siyang gustong babae. Kumbaga nila yung isa't isa siguro. Sweetheart lover. May tawag doon, childhood. Ayun, childhood sweetheart. Kaso, nung time na hinahanap na yung babae na magiging asawa, yung asawa ko noon, nag-aaral pa lang. Patapos pa lang yata siya noon. Nakahanap yung magulang yung babae nang nagtatrabaho sa Dubai. Maganda ang buhay. Kaya ayun, doon ipinakasal.